Dear Lady Love TV, Fake Wife in a Wedding. Tunghayan natin ang pagpapatuloy ng ating kwento sa ika-20 bahagi. Akala ko ba yung kama na lang ang natira dito? Nakatitig si Ella sa banyo. Kompleto pa kasi ang mga gamit doon. Jake rolled his eyes. I was talking about the furniture, not the toiletries. Besides, hindi naman natin kailangan dalhin ang mga yan sa bagong bahay. Kahit yung toothbrush? Don't you replace your toothbrush every 3 months? Nangingialam ng personal na hygiene? Seryosong kumuha lang ng toothbrush si Jake at nilagyan iyon ng toothpaste. That's strange. You have good teeth. Tinakpan nito ang toothpaste tube. Good mouth. Ibinalik nito ang toothpaste sa rack katabi ng salamin. Good taste. Nagsipilyo na ito ng ngipin. Kinuha na ni Ella ang toothbrush niya. Hindi ko pa nga nagagamit ng matagal tong toothbrush na to eh. Naglagay na rin ng toothpaste sa sipilyo. She slowly brushed her teeth. Hinihintay niyang matapos si Jake. After him, saka siya nagmumog. He faced her with a grin. I'm ready. Ready? Sa shower natin. Makahulugan ang pagkakatitig nito sa kanya. Nasa balikat na niya ang isa nitong kamay. Ready nang hubaran siya ng damit. Napatitig na lamang siya sa lalaki. Hindi alam ni Ella kung saan sila magsisimula. Bagong araw na ngayon. Dapat na bang kalimutan ang mga issue? Dapat. Hinayaan na naliyang hubaran siya ni Jake. He pulled her into the shower room nang makapaghubad na ito. Itinapat siya nito sa ilalim ng dusta at ipinihit ang knob malapit sa kanya. Umagsak ang malamig na tubig kaya napayakap siya sa asawa. Niyakap din ni Jake ang babae. Bago niya iniangat ang dalawang kamay para hawakan ito sa magkabilang pisngi. Tiningala siya nito, pero dahil sa tubig, nakapikit lang si Ella. Naramdaman ni Ella ang pagsakop ng mainit na mga labi ni Jake sa mga labi niya. Kaya yumakap siya ng mas mahigpit at nakipaghalikan dito. Bumaba na ang kamay nito, down on her ass, and pulled her closer to him. For sure, we left a good vibe in this house. Inilak ni Jake ang pinto ng unit. Umirap siya dito. Jake, dapat pala nagdala man lang ako ng pamalit na damit. I am not comfortable wearing the same underwear I wore yesterday. Ako rin, Mrs. Costello. That's why I haven't been wearing any underwear for days. He held the tip of the chin. Bago nito ibinulsa ang susi at dumiretso na sa elevator at hinintay iyon na bumukas. What the? Hindi talaga siya makapaniwala sa asawa niya. Oh really? Gaano katagal na itong palakad-lakad ng walang underwear? Pagtatawanan ba niya ito or what? Hindi ba nakakagasgas yung nananahimik na lamang siya? Nagiging madaldal na naman siya. Napangisi na si Jake. Nagagasgas ang alin? Never mind. Nag-eye roll siya in surrender. Gusto niyang umiwas sa topic pero hindi pa nakaka-get over si Jake. Wanna check? Pumasok ito sa elevator nang bumukas ang pinto. Wala silang kasabay. No thanks. Ngumuso siya at pinanood na sumara ang elevator. Kinalabit siya ni Jake. Hindi ka talaga komportable? Sa topic natin, yes. And the fact that I'm not wearing my underwear too right now. Namumula ang isip ni Ella na napaka-curious kay Jake. Bakit siya namumula? You want me to take off your underwear? Ano ka ba? Tumawa ito. Iyong klase ng tawa na parang hindi pa niya naririnig kay Jake dati. It sounded natural, genuine, relax. Baka hindi ka komportable dyan. Nakangising tukso nito, sabay hapit sa bewang niya. It will be my pleasure to take it off. Ngumuso siya rito. Hindi na. I'm not wearing my underwear. Napalunok si Ella. Bakit nasabi niya yon? Really? Napayuko na lamang siya. Nasa bag ko. Seriously? O ayaw mo lang na ako yung magtanggal? Bastos ka talaga. He stared at her intensely again. Predator mode na naman ba ito? Nawala na rin ang humor at tawa sa mukha nito. Mabilis talaga mag-transform itong si Jake. Dadaigin pa ang pag-change costume ni Superman kapag may ililigtas na ito. Let me check.
Nakangising sabi nito. Hinampas niya ang shoulder bag. Pasalamat ang lalaki sa notebook at underwear lang ang laman ng bag. Bad girl. Hinalikan nito ang labi niya. He stared at her and kissed her again. Jake, I honor my wife. Tinitigan siya nito. I respect you so much that I will only fuck you in our house and not in the public places. Ninisihan na lamang niya si Jake. Keeping yourself in check? Good, Mr. Castello. Basta pagdating natin sa bago nating bahay, I am gonna check that underwear. Agad na nilibot ni na Jake at Ella ang bagong bahay. Sinimula nila sa backyard at tulad ng ina-expect niya. Para itong modern day paradise. Malinis na ang pool, trimmed na ang mga Bermuda grass at parang summer kahit sa November na. Umakbay sa kanya si Jake. Tumitig. Ella's face expression made him smile. Although, hindi aware si Jake na nakangiti siya. He was amazed at how her eyes widened, how her lips parted in delight. Can you imagine kids running now? Tanong ni Jake sa asawa. Hindi siya sumagot, which confused him a lot. Oo nga pala, wala pa kaming planong mag-anak. Impress si Ella, kahit simple lang yung disenyo ng bahay. Umikot sila mula sa garahe ng sasakyan, papunta sa backyard. Kaya nauna nila iyong napuntahan bago ang living room. Sa living room, may puting leather sofa, ang smooth cut square glass table, sa harapan niyon at ang entertainment set. Sa kabila naman, wala nakalagay na kahit ano, malinis at maluwag ang sahig, na natatakpan ng malambot na carpet. Ella saw the wall. Oh my gosh, she murmured at nagmamadali na lumapit sa pader na iyon. The wall was painted white, as was the whole living room. Ang kakaiba lang sa pader na yon ay ang mga picture frames na nakasabit doon. May maliliit, may malalaki. Maganda ang arrangement ng mga frames, properly proportioned. May black and white pictures. Ang picture niya kasama ang pamilya niya. Her teenage photos. Jake's teenage photos. Jake with his friends. May picture din ng isang bulldog. May maliit na frame na laman ng picture ni Jake kasama sina Roxy, John at Effie. May litrato din ito na kasama ang pinsang si Buds. Naka-sunglasses ang dalawa habang nasa beach. Napatitig na sa picture si Ella. Kasama niya doon ang mga pinsan niya. May isa pang solo picture niya na mas malaki. Siguro mga 8x11 ang tansyan niya. Mas malaki doon ang solo picture ni Jake na katabi ng solo picture niya. Sa litrato, nakatingin sa malayo ang lalaki. Naka-side view ng konti at nakapangalong baba. Sa solo picture naman ni Ella, nakalingon din siya sa malayo. Pero nakangiti. She realized that it was stolen shot of her noong kasal nila ni Jake. Napatitig ulit siya sa isa pang mga maliit na picture. Picture ni Jake na naka-pirate costume na katabi ng isang picture niya kasama ang kanyang pamilya. Noong hindi pa patay ang mama niya at mga kapatid, nakasuot siya ng witch costume at nakangiti. Napatingin ulit si Ella sa pirate picture ni Jake at pagkatapos ay sa picture niya ulit na naka-costume. Weird. May nararamdaman siyang kakaiba sa dalawang picture pero hindi niya ma-recall. She must have lost some of her memories after the incident. Tinitigan niya ang sa palagay niya ay pinaka-outstanding na picture sa lahat. Ang 6-foot-high na wedding picture nila ni Jake. Nakatayo lang si Jake sa likuran ni Ella. Nakaeka sa mga braso at tinitingnan din ang mga litrato sa pader. She turned to him. Talagang ipinalagay mo ang mga pictures na to dito? Mahina niyang tanong na tila nag-echo sa living room. Masyado kasing boring kung blanco lang yung pader. Nakatunghay pa rin si Jake sa wedding pictures nila. Sa litratong yon, nasa mukha nila na hindi pa sila noon komportable sa isa't isa. I like it. Tumitig ulit si Ella sa pader. May iba pa bang larawan doon pero medyo mataas yung posisyon para makita niyang mabuti ang mga yon. Lumapit ito sa kanya at umakbay. You will love our bedroom more. She looked up at him. Ikaw talaga ang nag-design? He grinned. Of course, dear wife. It kept me busy. To the bedroom? Ngumuso siya dito. Hindi pa natin natitingnan yung kusina at dining room. Tsaka may iba pa bang mga kwarto dito sa ground floor? He chuckled. Alam na ni Jake na may idea si Ella kung bakit gusto na niyang pumunta sila sa kwarto. Underwear check. Isip niya, sabay ngisi.
Ella didn't notice kasi na naglalakad ito paalis ng living room. Nilingon nito si Jake. Which way? To the right. Sagot niya sa asawa at sumabay na ito papunta sa dining room. Umupo si Bud sa isang metal chair. Sa pagitan nila si John at isang bilog na glass table. On the other side of the room was a billiard table. They were in John's favorite room in the old man's Tagaytay rest house. Finally, Bud's boy pays me a visit. Ngumisi ang matanda. I think you know why I stopped seeing you. Tito John. Tumingin sa malayo si John. Sa view mula sa kinaroroonan nila. From the window, they could see the white foggy mountains and the lake. It's just a company. Buds. For you, Tito. Kumpanya lang yon. For me, it's a family legacy. Sumandal si John sa upuan at inangat ang baso ng alak. Buds, you are my nephew. You're like a son to me, and a brother to Jake. Your son, the womanizer. He scoffed. I didn't come here to talk about Jake, Tito. You owe me an explanation. Nakita ni John sa isip nito ang nakaraan. Johnny Castello was a very busy man. Pero kahit gaano ka-busy, may panahon siya para matamang obserbahan ang mga anak, lalo na ang panganay na si Jake. Jake was curious, an adventurer, kung saan-saan ito nagpapagalagala at nakakarating, kung saan-saan naaadik. Fortunately, he was a good judge of character, and he chose to be good with good people. He was a lucky man. And he was lucky to have good friends. Ni hindi niya mamroblema na maiimpluwensyahan si Jake na naninigarilyo o mag-try ng illegal drugs. Madalas nga lang itong abuti ng madaling araw sa pag-uwi, pabaya sa homeworks at pag-aaral. Mahilig ito sa sports at martial arts. Jake was into kickboxing, jeet kune do, basketball, bowling, and at the age of 18, magaling na itong magmaneho. Na mga panahong yun, lagi nitong kasama si Bud sa mga escapades nito. He used to be Jake's sidekick. John had that impression dahil si Jake lang ang laging nagyayaya dito na mag-road trip o gimmick. Lagi nasa bahay lang kasi si Buds para magbasa o mag-computer games. Alam ni John na maraming potential ang pamangkin. He was an excellent student. Kinausap niya minsan ang binata habang hinihintay nito si Jake na magbibihis pa. Buds, tawag ni John dito. Bakit po tito? Tumingala ang lalaki saka tumayo. Buds was lanky and he wore glasses. Inakbayan niya ito. If I were to give you the company, would you take it? He saw Bud's eyes. How they gleamed. Talaga tito? Opo, I want it tito. I really do my best once I'm a boss. To be honest, John was taken aback. At Bud's young age, masyado yata itong eager na hawakan ng family company ng ang kanila. Pakiramdam tuloy niya parang may mali. Hindi lang niya matukoy kung ano yon. Ngumiti lang si John sa pamangkin. Pagbaba ni Jake, nagpaalam na ito kay John at agad na tumakbo ang dalawa papunta sa kotse. Naunang sumakay si Buds. John called back his son. Jake rolled his eyes. Papa, malilate na kami. Halika dito. Seryoso lang ang tawag niya sa anak. He groaned at lumapit sa ama. If I decide to give you the family company, will you accept it? Ngumisi ang anak niya at tinitigan siya sa mata. Are you joking? Tumawa ito saglit. Ibibigay mo talaga, Papa? Right now? Why? Do you trust me? I can't handle a company kung hindi ako ang pinagkakatiwalaan. You think I don't trust you? Do you? Ngumisi ulit ito at umiling-iling. Bye pa. I don't want enthusiasm to run the company. Paliwanag ni John sa pamangkin. Trust is more important. Buds rolled his eyes. He didn't know that his uncle could be pathetically melodramatic and irrational. Hindi niya rin maintindihan ang punto nito o ang ginamit nitong standard sa pagpili kung sino ang karapat-dapat magmana ng kumpanya. Buds narrowed his eyes at the old man. Deep inside, alam niyang ibinigay nito kay Jake ang company dahil iyon ang anak nito. Kaya sino ba naman ang magmamana? Kahit pasabihin ng lahat na male members ng Castello, ay may chance na patakbuhin ang kumpanya. The fact remains na ang pinili nito ay ang sariling anak. Pero sino ba siya para makipagtalo sa uncle niya?
tumangu-tango lamang siya at tumayo na. I understand, Tito.